Nagsimula ang lahat sa isang halik, hindi isang halik ng pagmamahal o ng pagnanasa, kundi isang halik na kasing lamig ng hangin na ibinubuga ng aircon sa grand ballroom ng hotel na ito. To my beautiful wife, Ara, the woman who gave me everything, happy 10th anniversary, my love. Nagpalakpakan ang lahat ng mga bisita, mga kaibigan, pamilya, mga business partner ni Marco. Ngumiti si Ara, isang ngiting sanay na niyang gawin. Isang ngiting abot sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kupita ng champagne kasabay ng iba pa at nakipag-toast sa lalaking katabi niya, ang kanyang asawa. Ang asawa niyang perpekto sa mata ng lahat. Si Marco Velasco, ang guwapo at matagumpay na CEO. Ang asawa niyang nagsabing ibinigay niya ang lahat. Totoo naman, ibinigay ni Ara ang lahat. Ang kanyang pangarap na maging isang event planner, ang kanyang panahon, ang kanyang buong pagkatao. Ibinigay niya ang lahat para buuin ang pamilyang ito, ang buhay na ito na tila isang pelikula. Pero sa likod ng mga kamera, sa likod ng mga ngiti at palakpakan, may isang katotohanang siya lang ang nakakaramdam. Habang naglalakad sila palayo sa entablado, marahang hinawakan ni Marco ang kanyang baywang. Isang kilos na para sa iba ay puno ng paglalambing, ngunit para kay Ara ito ay isang kilos na walang laman. Mekanikal, kalkulado. "You look stunning tonight, ma'am," bulong ni Marco, sapat lang para marinig niya. "Ma'am?" Ganoon na siya kung tawagin nito kapag nasa publiko sila. Parang isang inside joke na sila lang ang nakakaalam. Dati, kinikilig siya. Ngayon, parang isang paalala na ang lahat ng ito ay isang pagtatanghal. "Ikaw ang may gawa nito, sir," sagot niya. Pinanatili ang nangiti sa kanyang labi. Hinaluan niya ang mga bisita. Bawat pagbati ng congratulations at bagay na bagay talaga kayo ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Tumango siya, nagpasalamat at ngumiti. Paulit-ulit, isang pamilyar na amoy ang biglang dumaan sa kanyang ilong. Ang pabango ni Marco, hindi ang mamahaling pabango na suot nito ngayon, kundi ang luma niyang pabango noong sila ay nagsisimula pa lamang. Iyong mura lang na nabibili sa department store. Bigla siyang dinala ng alaala sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Siksikan, mainit, pero puno ng tawanan at pangarap. Naalala niya ang isang gabi habang kumakain sila ng instant noodles dahil iyon lang ang kaya nilang bilhin. Bigla siyang hinila ni Marco patayo. "Sayaw tayo," sabi nito, kahit walang tugtog. "Baliw ka talaga," natatawa niyang sabi. Pero sumayaw sila, mabagal, sa gitna ng kanilang munting sala, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap. At doon, hinalikan siya ni Marco. Isang halik na puno ng pangako, puno ng init, puno ng pag-ibig, na abot hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nasaan na ang lalaking iyon? Nasaan na ang init na iyon? Isang marahang tapik sa kanyang balikat ang pumutol sa kanyang pagbabalik-tanaw, si Marco. "Okay ka lang, Tanang?" Tanong nito. Ang mga mata ay tila nag-aalala, ngunit may distansya. Tumango siya. "Naalala ko lang noong araw." Ngumiti si Marco, isang matipid na ngiti. Itinaas nito ang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. At pagkatapos, sa harap ng ilang mga kaibigan na nakatingin, inilapit nito ang muka at idinampi ang mga labi sa kanyang noo. At iyon na iyon, ang malamig na halik. Isang dampi na sobrang ikli, sobrang walang kabuhay-buhay, parang isang obligasyon na kailangang gawin.
Naramdaman ni Ara ang isang panginginig na gumapang sa kanyang likuran, isang kilabot na hindi dulot ng lamig ng ballroom. "Excuse me?" sabi niya, pilit na ngumingiti. "Kukuha lang ako ng tubig." Kailangan niyang makalayo, kahit saglit lang. Habang naglalakad siya patungo sa service area, nadaanan niya ang study room na inilaan ng hotel para sa mga VIP. Bahagyang nakabukas ang pinto, at mula sa loob, narinig niya ang boses ni Marco. Huminto siya. Hindi niya dapat ginagawa ito. Mali ito, pero hindi niya mapigilan ang kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, sapat lang para marinig ang usapan sa loob. "I know," pabulong na sabi ni Marco. May kausap ito sa cellphone. "Hindi rin madali para sa akin ito." May sandaling katahimikan. "Please, intindihin mo muna. It's a big night." "Yes, of course." Muling katahimikan, at pagkatapos ay ang mga salitang tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Ara. "I miss you too." Napahawak si Ara sa kanyang bibig para pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, mas malakas pa kaysa sa malabong tunog ng party sa labas. Dahan-dahan siyang umatras, bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Bumalik siya sa gitna ng kasiyahan, ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng katahimikan. Walang nakapansin, walang nakaramdam. Para sa kanila, siya pa rin si Ara Sarmiento, ang masayang misis ng perpektong si Marco Velasco. Natapos ang party, umalis ang mga bisita. Sa biyahe pauwi, sa loob ng kanilang mamahaling sasakyan, nanatiling tahimik si Ara. Si Marco naman ay abala sa pag-check ng mga email sa kanyang cellphone. Pagdating sa bahay, nauna siyang umakyat sa kanilang silid. Nagbihis siya at humiga sa kama, nakatalikod sa pinto. Narinig niyang pumasok si Marco. Narinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa shower at naramdaman niya ang bahagyang paglubog ng kama nang humiga na ito sa tabi niya. Hindi ito nagsalita, hindi man lang siya hinawakan. Maya-maya lang narinig na niya ang malalim at ritmikong paghinga nito. Tulog na ito. Paano siya nakakatulog ng ganito kahimbing? Habang ang buong mundo niya ay gumuho, ang asawa niya ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Doon, sa dilim ng kanilang silid, sa katahimikan ng kanilang malaking bahay, walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Ara. Ang sakit na nararamdaman niya ay sobrang lalim, sobrang tindi, na tila natuyo na ang kanyang mga luha. Ang pumalit dito ay isang bagay na iba, isang bagay na malamig at matigas, isang determinasyon. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bedside table at pumasok sa banyo, marahang isinara ang pinto. Umupo siya sa sahig, ang malamig na tiles ay hindi man lang makapantay sa lamig na nararamdaman niya sa loob. Binuksan niya ang browser ng kanyang cellphone. Nag-alinlangan siya sandali, ang kanyang daliri ay nanginginig sa ibabaw ng screen. Pagkatapos, may diin at katiyakan, nag-type siya. Private investigator in Manila. Lumabas ang isang listahan ng mga pangalan at numero. Pinili niya ang una, isang pangalan na mukhang professional. Tinitigan niya ang call button. Ito na yon, ang sandaling babaguhin ang lahat. Huminga siya ng malalim at pinindot ito. Habang naririnig niya ang tunog ng pag-ring sa kabilang linya, isang pangako ang binitiwan niya sa kanyang sarili. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Kung ang 10 taon ng pagmamahal ay kayang tapusin sa isang malamig na halik at isang pabulong na tawag sa telepono,
Sisiguraduhin niyang ang katapusan ng kanilang kwento ay isusulat niya mismo at hindi ito magiging maganda. Ang napiling lugar ni Ara ay isang maliit at hindi kilalang kafe sa isang sulok ng Makati, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga kakilala niya. Amoy kape at lumang libro sa loob, tahimik. Perpekto para sa isang transaksyon na ayaw niyang malaman ng mundo. Nauna siyang dumating ng 10 minuto. Bawat pagpasok ng bagong customer ay nagpapakaba sa kanya. Paano kung kilala niya? Paano kung may makakita sa kanya? Eksaktong 3:00 ng hapon, isang lalaking nasa mid-40s ang pumasok. Simple lang ang suot nito, plain polo shirt at maong. Walang espesyal sa itsura nito, iyong tipo na makakasalubong mo sa daan at makakalimutan mo rin agad. Iyon marahil ang dahilan kung bakit epektibo siya sa kanyang trabaho. Lumapit ito sa kanyang lamesa. Ma'am Ara Sarmiento? Tanong ng lalaki sa mahinang boses. Tumango lang siya. Mr. Reyes po. Inilahad nito ang kamay. Nag-aalangan man, tinanggap ito ni Ara. Malamig. Kasing lamig ng desisyon na ginawa niya kagabi. Umupo si Mr. Reyes sa tapat niya at inilapag ang isang folder sa lamesa. Hindi ito nagsalita. Hinintay lang nitong si Ara ang magsimula. Gusto kong malaman. Babasag ang boses ni Ara. Huminga siya ng malalim at sinubukang muli. Sa pagkakataong ito, mas matatag na. Gusto kong malaman kung may ibang babae. Nahirapan siyang bigkasin ang mga salitang iyon. Parang isang pag-amin, isang pagsuko, na ang perpektong buhay na ipinapakita niya sa lahat ay isa lamang kasinungalingan. Tumango si Mr. Reyes. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na anumang emosyon. Sanay na siya sa mga ganitong kwento. Para sa kanya, ito ay trabaho lamang. Sino po ang asawa ninyo? Marco Velasco. Bahagyang kumunot ang noo ni Mr. Reyes, isang panandaliang pagkilala. Ang CEO ng Velasco Holdings. Tumango ulit si Ara. Naramdaman ang pamilyar na kirot ng pagiging anino lamang ng kanyang asawa. Oo, siya nga. May hinala po ba kayo kung sino? Umiling si Ara, isang kasinungalingan. Ayaw niyang pangalanan si Isabel. Ayaw niyang gawing totoo ang multo na gumugulo sa kanyang isipan sa pamamagitan ng pagbigkas ng pangalan nito. Umaasa pa rin ang isang maliit, hangal na bahagi ng kanyang puso na sana ay nagkakamali siya. Wala, pabulong niyang sagot. Kinuha ni Ara ang isang litrato mula sa kanyang bag. Isang litrato ni Marco nakuha noong nakaraang Pasko, nakangiti ito sa kamera. Inabot niya ito kay Mr. Reyes. Kinuha rin niya ang isang sobrang puti na naglalaman ng paunang bayad. Gawin ninyo ang lahat ng kailangan, sabi ni Ara. Ang boses ay determinadong pilit. Kailangan ko ng pruweba, malinaw na pruweba. Kinuha ni Mr. Reyes ang litrato at ang sobre. Masusunod po, ma'am. Tatawagan ko kayo sa loob ng ilang araw. Pagkatapos noon, tumayo na ito at umalis, kasing bilis at kasing tahimik ng pagdating nito. Naiwan si Ara sa lamesa, nakatitig sa kapeng hindi niya nagalaw. Ang init nito ay nawala na, tulad ng init sa kanyang pagsasama. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng impyerno. Bawat umaga, kailangan niyang bumangon at maghanda ng almusal. Ngumiti sa kanyang mga anak at humalik sa pisngi ni Marco bago ito umalis papuntang opisina. Kailangan niyang magpanggap na ang lahat ay normal, na hindi siya unti-unting namamatay sa loob. Isang hapon, habang tinutulungan niya ang anak niyang si Leah sa homework nito, biglang tumunog ang doorbell. Si Isabel,
ang kanyang matalik na kaibigan, ang ninang ng kanyang anak. Bessie! Masayang bati nito, sabay yakap ng mahigpit kay Ara. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang yakap ni Isabel ay parang isang ahas na pumupulupot sa kanya. Pilit siyang ngumiti. Bel, napadalaw ka, sabi niya, sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Namiss kita sabi ni Isabel habang pumapasok sa loob ng bahay. Wow, ang ganda pa rin talaga ng bahay niyo, parang laging bagong linis. Umupo ito sa sofa na para bang pag-aari nito ang lugar. Si Leah ay tumakbo papalapit dito. Ninang Bel! Hello my beautiful inaanak, sabi ni Isabel sabay buhat kay Leah at hinalikan ito sa pisngi. Pinanood sila ni Ara at isang matinding pagkasuklam ang gumapang sa kanyang dibdib. Paano niya ito nagagawa? Paano siya nakakatagal na tumingin sa mata niya, pumasok sa pamamahay niya at yakapin ang kanyang anak kung totoo ang kanyang hinala? Kamusta ka na, Bessie? Parang pagod ka yata, sabi ni Isabel. Ang mga mata ay puno ng tila totoong pag-aalala. Okay lang ako, medyo napuyat lang dahil sa party, pagsisinungaling ni Ara. Ang bawat segundo na kasama niya si Isabel ay isang pagtitiis. Ang bawat tawa nito ay parang isang insulto. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isampal dito ang lahat ng kanyang hinala, pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niya ng pruweba, hindi siya kikilos hanggat wala siyang hawak na katotohanan. Gabi-gabi, sinusubukan ni Ara na maging ang asawang nakasanayan ni Marco. Minsan, pagkatapos maligo, lumapit siya dito habang ito'y nakaupo sa kama at nagbabasa ng mga dokumento. Dahan-dahan siyang umupo sa likuran nito at sinimulang masahiin ang mga balikat nito. Pagod ka yata, mahina niyang sabi. Hindi man lang lumingon si Marco, bahagya lang itong gumalaw. A little, maraming problema sa company. Gusto mo ipagtimpla kita ng tsaa? Huwag na, ma'am. Ma'am, okay lang ako. Matutulog na rin ako pagkatapos nito. Ang pagtanggi ay magalang pero malinaw. Isang pader na hindi niya kayang sirain. Dati, sa isang haplos niya lang, bibitawan nito ang anumang ginagawa. Ngayon, parang hangin na lang siyang dumadaan. Ang kanyang cellphone ang naging sentro ng kanyang mundo. Dala niya ito kahit saan, kahit sa banyo. Bawat text message, bawat email notification ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Bawat hindi kilalang numero na tumatawag ay nagpapatibok ng kanyang puso ng sobrang bilis. Nakatulala siya, nanginginig, naghihintay. Isang hapon pagkatapos niyang ihatid ang mga bata sa kani-kanilang mga klase, habang nagmamaneho siya pauwi, tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number. Pinahinto niya ang sasakyan sa gilid ng daan. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello? Ma'am Sarmiento, si Reyes po ito. Naramdaman ni Ara ang pagkirot ng kanyang tiyan. Mr. Reyes, may balita na ba? Opo ma'am, may resulta na po ako. Ang mga salitang iyon ay simple lang, pero ang bigat ay parang isang malaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Saan tayo pwedeng magkita? May ipapadala po akong address, isang parking lot sa may BGC. Para mas pribado, maghihintay po ako doon. Pagkatapos ng tawag, nanatili siyang nakaupo sa loob ng sasakyan. 10 minuto, hindi gumagalaw, nakatingin lang sa kawalan. Ito na. Malalaman na niya nang sa wakas ay nakaipon na siya ng sapat na lakas ng loob. Pinaandar niya ang makina at nagmaneho patungo sa napag-usapang lugar. Nakita niya ang sasakyan ni Mr. Reyes sa isang malayong sulok ng parking lot.
Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa tabi nito. Bumaba si Mr. Reyes, lumapit sa bintana niya at iniabot ang isang malaking brown envelope. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Tinanggap ni Ara ang sobre. Tumango lang si Mr. Reyes at bumalik na sa kanyang sasakyan at umalis. Naiwan siyang mag-isa. Nakapatay ang makina ng kanyang sasakyan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang sariling dibdib. Tinitigan niya ang sobre na nasa kanyang kandungan. Ang manipis na papel na iyon ang naglalaman ng katapusan ng kanyang mundo. Pero alam niyang hindi na niya kaya. Ang laso ng pagdududa ay kumalat na. Kailangan niya ng lunas o ng kumpirmasyon ng kamatayan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang pinupunit ang selyo. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila nakakabingi sa loob ng tahimik na sasakyan. Inilabas niya ang laman, isang salansan ng mga makintab na litrato. Ang una ay medyo malayo ang kuha. Isang lalaki at isang babae na papasok sa lobby ng isang kilalang hotel sa Alabang. Nakatalikod sila pero kilala ni Ara ang tindig ng lalaki. Ang paraan ng paglalakad nito, ang suot nitong business suit na siya mismo ang namili. Walang duda. Si Marco yon. Ang babae, mahaba ang buhok, balingkinitan ang katawan, maaaring kahit sino. Sa isang saglit, isang maliit na hibla ng pag-asa ang kumapit sa puso ni Ara. Baka isang business meeting lang, baka isang kliyente, binaligtad niya ang litrato. Ang sumunod na larawan ay kuha sa loob ng isang restaurant. Mas malapit na ngayon, nakaupo sila sa isang lamesa sa isang sulok. Nagtatawanan, nakahawak ang kamay ng babae sa braso ni Marco. At sa pagkakataong ito, kitang-kita na ni Ara ang mukha ng babae, ang pamilyar na ngiti, ang buhok na madalas niyang purihin, ang hikaw na regalo pa niya noong Pasko, si Isabel. Hindi maaari, naramdaman ni Ara na tila sinasakal siya. Ang hangin ay ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Nanginginig ang kamay niya habang binabaligtad ang huling litrato. At iyon na, ang katotohanan sa matalas at malinaw na kulay. Sa labas ng hotel, magkayakap at ang kanilang mga labi ay magkadikit sa isang halik na puno ng pagnanasa, isang halik na matagal nang ipinagkakait sa kanya. Ang mga kamay ni Marco ay nasa baywang ni Isabel, habang ang mga kamay naman nito ay nakapulupot sa batok ng kanyang asawa. Ang 2 taong pinakamahalaga sa buhay niya, ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan. Nabitiwan ni Ara ang mga litrato. Kumalat ang mga ito sa sahig ng kanyang sasakyan, mga piraso ng kanyang nawasak na buhay. Wala siyang maramdaman. Manhid, plangko. Tumingin siya sa salamin sa harap. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang walang buhay, parang isang estranghero. Iyon ba talaga siya? Si Ara Sarmiento, ang asawang hinangaan ng lahat? O isa na lamang siyang hangal na pinagtaksilan sa paraang pinakamasakit? Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Isang malamig na bagay ang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat, sa kanyang dibdib, mahigpit at masakit, na tila pinipiga ang lahat ng hangin mula sa kanya. Ang tanging alam niya sa sandaling iyon, habang nakakalat sa kanyang paanan ang mga larawan ng katotohanan, ay tapos na ang lahat. Tapos na ang kwento ng pag-ibig nila. At isang bagong, mas madilim na kabanata ang kasisimula pa lamang. Hindi alam ni Ara kung gaano katagal siyang nakaupo lang sa loob ng sasakyan, nakatitig sa kawalan. 10 minuto? 20? 1 oras? Ang oras ay tila tumigil
habang ang mundo sa labas ng kanyang bintana ay patuloy sa pag-ikot na para bang walang nangyari. Sa wakas, gumalaw ang kanyang mga kamay. Hindi para punasan ang mga luhang, hindi naman dumaloy, kundi para damputin ang mga litrato mula sa sahig. Isa-isa, bawat piraso ng papel ay parang nagliliyab na uling sa kanyang palad. Nagmaneho siya, hindi pa uwi. Hindi niya kayang umuwi, hindi pa. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang pamilyar na daan patungo sa timog, palayo sa syudad. Dinala siya na nito sa isang lugar na dati ay kanlungan nila ni Marco, isang maliit, halos abandonadong beach kung saan sila madalas magpunta noong nagsisimula pa lamang sila, noong ang tanging yaman nila ay ang kanilang mga pangarap. Ipinark niya ang sasakyan sa ilalim ng isang puno ng niyog. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay marahas, hindi kalmado. Tila nakikiramay sa bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Doon, sa pag-iisa, sa loob ng kanyang sasakyan, hinayaan niyang bumagsak ang lahat. Ang unang yugto ng sakit ay hindi sigaw. Ito ay isang tahimik na pagkabali. Bawat larawan sa kanyang kamay ay isang punyal. Ang larawan ni Isabel na tumatawa habang nakahawak sa braso ni Marco. Naalala ni Ara ang araw ng kanyang kasal. Si Isabel, ang kanyang maid of honor, ang nag-ayos ng kanyang belo. "You deserve all the happiness in the world, Bessie." Bulong nito sa kanya noon, may mga luha ng tuwa sa mga mata. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ang larawan nila sa lobby ng hotel. Naalala ni Ara ang gabi kung kailan hindi umuwi si Marco dahil sa isang biglaang out-of-town meeting. Nag-alala siya ng husto. Tinawagan niya ito ng paulit-ulit. Hindi niya alam na habang siya ay balisa sa bahay, ang asawa niya ay nasa mga bisig ng kanyang matalik na kaibigan. At ang huling larawan, ang halik. Ang halik na iyon ang sumira sa lahat. Ang halik na puno ng pagnanasang matagal na niyang hindi natikman. Ang halik na para bang sila ang sentro ng mundo. Isang butil ng luha ang sa wakas ay pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan pa ng isa at isa pa, ngunit hindi ito ang iyak ng isang taong naaawa sa sarili. Ito ay iyak ng isang taong namatayan. Namatayan ng tiwala, namatayan ng pag-ibig. Namatayan ng pamilyang pinaglaanan niya ng kanyang buong buhay. Hinawakan niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang daliri ay automatic na nag-dial sa numero ni Marco. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang isumbat ang lahat, gusto niyang marinig itong magsinungaling. Ngunit bago pa niya pinindot ang call button, huminto siya. Ano ang mangyayari kung tatawagan niya ito? Itatanggi niya. Sasabihin niyang gawa-gawa lang ang mga litrato o baka aaminin niya at gagawin siyang kontrabida. Ang asawang nagkulang, ang asawang hindi na nakakaintindi. Magiging siya ang kaawa-awa, ang babaeng hysterical. At sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang nag-aalab na sakit ay biglang lumamig at tumigas, nag-anyong isang bagay na matalim at mapanganib. Ang mga luha ay biglang natuyo. Ang kanyang mga kamay na kaninay nanginginig sa pighati ay tumigil, ngayon ay matatag na. Hindi siya iiyak sa harapan nila. Hindi niya ibibigay sa kanila ang satisfaction na makita siyang durog. Ang pagharap ngayon ay kahangalan. Isang emosyonal na kilos na walang patutunguhan. Ang kailangan niya ay hindi komprontasyon. Ang kailangan niya ay digmaan. Binura niya ang pangalan ni Marco mula sa screen. Sa halip, hinanap niya ang numero ni Mr. Reyes at tinawagan ito. "Mr. Reyes," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay iba na. Walang bahid ng panginginig, malamig. Matalas, parang isang piraso ng bubog.
Ma'am Sarmiento? Halatang nagulat ang imbestigador sa kabilang linya. May idadagdag akong trabaho para sa iyo at handa akong magbayad ng triple. Ano po iyon, ma'am? Gusto kong malaman ang lahat, sabi ni Ara. Ang bawat salita ay may bigat, hindi lang tungkol sa babae. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa finances ni Marco, ang kanyang mga utang, ang kanyang mga business deals, ang kanyang mga bank account, bawat maliit na detalye. Lahat. May sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Mr. Reyes. Masusunod po, ma'am. Pagkababa ng tawag, inipon ni Ara ang mga litrato at maingat na isinilid pabalik sa sobre. Pinaandar niya ang sasakyan at nagsimulang magmaneho pauwi. Habang nasa daan, isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi nakabase sa emosyon, kundi sa malamig at kalkuladong lohika. Pagdating niya sa kanilang malaking bahay sa Valle Verde Heights, nadatnan niya si Marco sa sala nanonood ng balita. Tumingin ito sa kanya. Saan ka galing, ma'am? Kanina pa kita tinatawagan. Huminto si Ara sa harap nito. Tinitigan niya ang muka ng lalaking minahal niya ng higit sa 10 taon. Ang muka ng lalaking sumira sa kanya at pagkatapos ginawa niya ang isang bagay na nagpakilabot kahit sa sarili niya. Ngumiti siya. Isang matamis at payapang ngiti. Ang ngiti ng perpektong asawa na walang anumang alam. Pasensya na, sir. Nag-shopping lang ako saglit para mawala ang stress. Malambing niyang sabi. Gutom ka na ba? Ipaghahanda kita ng hapunan. Nakita niya ang pagluwag ng mukha ni Marco. Ang pagkawala ng kaunting tensyon sa mga balikat nito. Naniwala ito. Habang naglalakad si Ara papuntang kusina, ramdam niya ang mga mata ni Marco na nakasunod sa kanya. Hindi nito alam na ang babaeng kakapasok lang ay hindi na ang parehong babae na umalis kaninang umaga. Ang babaeng iyon ay namatay na sa loob ng isang kotse sa tabi ng dagat. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Marco sa tabi niya, ang kanyang paghinga ay malalim at walang anumang alalahanin na natiling dilat ang mga mata ni Ara sa dilim. Tinitigan niya ang likod ng kanyang asawa. Walang pag-ibig, walang awa. Tanging isang nagyeyelong pangako. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, bumulong siya sa katahimikan ng kanilang silid. Hindi lang puso ko ang sinira ninyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa dilim. Sisirain ko ang mundo ninyo. Para kay Marco Velasco, ang mundo ay isang chessboard at siya ang hari. The proposal from the marketing team is unacceptable. Deklara niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig at malawak na boardroom. Their projected numbers are too conservative. I'm not paying them to be safe. I'm paying them to dominate. Lahat ng mga executive na nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa ay sabay-sabay na tumango. Walang nangahas na sumalungat. Sa loob ng silid na ito, ang salita ni Marco ay batas. Tinitigan niya sila isa-isa. Ang kanyang mga mata ay matalas, sinusuri ang bawat isa. Nakita niya ang takot, ang paghanga, ang respeto, at nagustuhan niya ito. Ito ang nagpapagana sa kanya. I want a revised plan on my desk by tomorrow morning. End of meeting. Tumayo siya, hudyat na tapos na ang lahat. Habang naglalakad siya palabas ng silid, ramdam niya ang bigat ng kanyang kapangyarihan. Ito ang buhay na pinaghirapan niya. Ang Velasco Holdings ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang imperyo at siya ang emperador. Pagpasok niya sa kanyang maluwang na opisina na may tanawin
ng buong BGC. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Hello? Sagot ng isang malambing na boses sa kabilang linya. Namimiss na kita. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon. Narinig niya ang isang mahinang tawa. Katatapos lang ng meeting mo, sir. How did you dominate the world today? The usual, sagot ni Marco na papangiti. Pero may isang parte pa ng mundo na gusto kong i-dominate ngayon. Marco, naughty ka talaga, sabi ni Isabel, may halong kilig sa boses. Saan tayo? The usual spot. See you in 30. Habang nagmamaneho siya patungo sa kanilang tagpuan, isang 5-star hotel kung saan kilala na siya ng mga staff. Isang maliit na kurot ng konsensya ang dumaan sa isip ni Marco. Naalala niya si Ara, mabuting asawa si Ara, isang perpektong ina sa kanyang mga anak. Siya ang pundasyon ng perpektong buhay na ipinapakita niya sa mundo. Ngunit, may kulang. Hindi na siya naiintindihan ni Ara. Ang mundo ni Ara ay umiikot na lang sa bahay, sa mga bata, sa mga kaibigan nito. Ang kanyang mundo, ang mundo ng panganib, ng ambisyon, ng malalaking desisyon, ay isang lengguwahe na hindi na nito naiintindihan. Si Isabel, sa kabilang banda, ay naiiba. Hinahangaan siya nito. Nakikinig ito sa kanyang mga kwento tungkol sa boardroom na may ningning sa mga mata. Naiintindihan nito ang pressure. Siya ang kanyang takasan, isang bagay na kailangan niya para manatiling matino. I deserve this, bulong niya sa sarili habang ipinapark ang kotse. Ito ang kasinungalingang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili para bigyang katwiran ang kanyang mga ginagawa. Pagpasok niya sa hotel suite, nandoon na si Isabel nakasuot ng isang pulang bestida na bumabagay sa kanya. Sinalubong siya nito ng isang mainit na halik. You seem tense, sabi nito, habang hinahaplos ang kanyang dibdib. Hayaan mong alagaan kita. Dito sa mga bisig ni Isabel, nawawala ang lahat ng problema. Dito, siya lang ang mahalaga. Hindi siya asawa, hindi siya ama. Siya lang si Marco, ang lalaking kayang makuha ang lahat ng gusto niya. Nang gabing iyon, umuwi si Marco na may ngiti sa labi. Pakiramdam niya ay kumpleto ang kanyang buhay. Mayroon siyang isang matagumpay na karera, isang magandang pamilya at isang kapanapanabik na sikreto. Hawak niya ang lahat. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay, naamoy niya agad ang paborito niyang pagkain, kare-kare. Pagpasok niya sa dining area, nakita niya si Ara nag-aayos ng lamesa. Ang mga bata ay tapos ng kumain at naglalaro sa sala. Welcome home, sir! Bati ni Ara na may isang matamis na ngiti. Isang ngiti na sa mga nakaraang linggo ay tila mas naging madalas at mas naging matamis. Mukhang masarap ang dinner natin, ma'am, sabi ni Marco, sabay halik sa pisngi nito. Napansin niya ang pagbabago kay Ara nitong mga huling araw. Mas malambing ito, mas maalaga. Hindi na ito nagrereklamo kung gabi na siya umuwi. Hindi na ito nagtatanong kung saan siya galing. Tila bumalik sila sa mga unang taon ng kanilang pagsasama. Marahil ay napagod na rin ito sa pagiging mainitin ang ulo. O marahil, natanggap na nitong abala talaga siyang tao. Ano man ang dahilan, nagustuhan ito ni Marco. Ito ang perpektong setup. Kamusta ang araw mo? Tanong ni Ara habang kumakain sila. Stressful, as usual, pero kaya naman. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Sabi ni Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. O yun ang akala ni Marco. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalaro siya sandali kasama ang mga bata,
Nakita niya si Ara na umupo sa harap ng kanyang laptop sa study tables sa isang sulok ng sala. "Anong ginagawa mo dyan, ma'am?" tanong niya. Tinutulungan ko lang si Leah. May research project siya tungkol sa mga hayop. Hinahanapan ko lang ng mga pictures, sagot ni Ara, hindi man lang lumilingon. Tumango lang si Marco at hindi na ito pinansin. Masyado siyang abala sa pag-iisip sa kanyang sariling tagumpay. Si Ara at ang mundo nito ay simple at predictable. Malayo sa komplikadong mundo na kanyang ginagalawan. Nang gabi ring iyon, bago matulog, nakatanggap siya ng text mula kay Isabel. "Thinking of you." Ngumiti siya at mabilis na binura ang mensahe. Sa tabi niya, mahimbing nang natutulog si Ara. Tinitigan niya ang kanyang asawa. Maganda pa rin ito. Isang perpektong palamuti sa kanyang perpektong buhay. "I have it all," bulong niya sa hangin. Isang pakiramdam ng lubos na pagmamataas ang bumalot sa kanya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bedside table. Isang hindi rehistradong numero. Kumunot ang kanyang noo. Sino naman kaya ito sa ganitong oras ng gabi? Sinagot niya ito. "Hello, Velasco speaking." "Good evening, Mr. Velasco. This is Mr. Hernandez from Metro Alliance Bank." Sabi ng isang formal na boses sa kabilang linya. Biglang kinabahan si Marco. "Yes, what is this about?" "Sir, this is just a courtesy call to remind you that the primary corporate loan of Velasco Holdings, amounting to 100 million pesos, is set to mature next Friday. We trust that you have already prepared the necessary funds for the full payment as per our agreement." Ang mga salita ay tumama kay Marco na parang isang malaking truck. 100 million. Full payment. Next Friday, biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng pagiging hari ng mundo ay biglang naglaho na parang bula. Ang naiwan ay isang malamig at matinding takot. "Mr. Velasco, are you still there?" Hindi nakasagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim, pero ang tanging nakikita niya ay ang unti-unting pagguho ng imperyong kanyang itinayo. Ilang araw pagkatapos ng tawag ni Marco mula sa bangko, mga araw kung saan naging mas iritable at abala ito. Isang text message ang natanggap ni Ara mula sa isang hindi pamilyar na numero. Locker number 24, Greenbelt 3 Cinema. Ang susi ay nasa ilalim ng fire extinguisher sa tabi nito. Sunugin ang lahat pagkatapos basahin. Walang pangalan, walang bati, pero alam ni Ara kung kanino galing. Kinahapunan, matapos ihatid ang mga bata sa kanilang piano lessons, nagtungo si Ara sa nasabing sinihan. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa loob ng kanyang dibdib, isang halo ng takot at determinasyon. Pakiramdam niya ay isa siyang espiya sa sarili niyang buhay. Nahanap niya ang locker at ang susi. Sa loob ng madilim at tahimik na locker, isang makapal na Manila envelope ang naghihintay sa kanya, mas makapal kaysa sa una. Kinuha niya ito at mabilis na umalis. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Hindi siya umuwi. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang parking building, umakyat hanggang sa rooftop kung saan walang ibang sasakyan. Doon sa ilalim ng kulimlim na langit ng Maynila, pinatay niya ang makina at binuksan ang sobre. Hindi ito mga litrato. Ang laman nito ay mga dokumento, mga kopya ng bank statements, loan agreements, corporate papers. Sa una nalito si Ara, mga numero, mga technical na termino. Pero habang binabasa niya ang kasamang sulat kamay na report ni Mr. Reyes, unti-unting nabuo ang isang larawan
na mas nakakakilabot pa kaysa sa mga litratong hawak niya noon. Velasco Holdings, total liabilities, 280,000. Metro Alliance Bank loan, due for full payment, 100,000. Multiple supplier accounts, overdue. Ang mga numero ay nakasulat sa pulang tinta na para bang sumisigaw ng panganib. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Marco, ang pundasyon ng kanilang marangyang pamumuhay, ay hindi isang matatag na imperyo. Isa itong bahay na gawa sa baraha na anumang sandali ay babagsak, pero hindi iyon ang pinakamasakit na parte. Sa huling pahina ng report ni Mr. Reyes, may isang talata na nagpatigil sa paghinga ni Ara. Napansin ko ang pattern, ma'am. Ang financial records ng kumpanya ay nagsimulang bumagsak 18 buwan na ang nakalipas. Sa parehong panahon, biglang naging malapit si Mr. Velasco kay Ms. Isabel Reyes. Ang ama ni Ms. Reyes, si Mr. Alfonso Reyes, ay isang kilalang at maimpluwensyang investor. Base sa aking investigasyon, si Mr. Velasco ay desperadong sinusubukang makakuha ng pondo mula kay Mr. Reyes para isalba ang kanyang kumpanya. Ang relasyon niya sa anak nito ang kanyang pinakamalaking alas. Binitiwan ni Ara ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa passenger seat. Isang malamig na realisasyon ang bumalot sa kanya. Isang katotohanang mas masakit pa sa simpleng pambababae. Ang pagtataksil na ito ay hindi lang dahil sa pagnanasa. Hindi lang ito isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang transaksyon. Si Isabel ay hindi lang isang kabit. Isa siyang kasangkapan. At siya, si Ara, ang kanyang 10 taon ng pagmamahal, ang kanilang pamilya ay mga collateral damage lamang sa desperadong laro ng kanyang asawa para sa pera at kapangyarihan. Bigla isang alaala ang sumabog sa kanyang isipan, malinaw na parang kahapon lang nangyari. 6 na buwan na ang nakalipas sa kanilang study room. Pumasok si Marco, may dalang mga dokumento at isang ngiti na kayang magpatunaw ng kahit anong pagdududa. "Ma'am, I need your signature here," sabi nito. Inilalatag ang mga papel sa lamesa. "Ano to, sir?" tanong niya habang tinitingnan ang mga maliliit na letra na hindi niya maintindihan. "It's a second mortgage on the house," casual na sabi ni Marco. "Don't worry, it's just a formality. I need extra capital for a new venture, a big expansion for the company. This is for our future, for the kids." Nag-alinlangan siya. "Pero Marco, ang bahay natin, hindi ba delikado yan?" Hinawakan ni Marco ang kanyang mga kamay. Tinitigan siya nito sa mata, ang mga mata na dati niyang pinagkakatiwalaan ng buong buo. "Trust me, Ara. Kailan ba kita binigo? This is to secure our family's future. It's just paperwork." At tulad ng isang hangal, naniwala siya. Pumirma siya. Pumirma siya sa kasunduang naglagay sa tahanan ng kanyang mga anak sa bingit ng kapahamakan para lang sa isang bagong venture na ngayon ay alam na niyang isang malaking kasinungalingan para takpan ang mga pagkakautang nito. Ang apdo ay umakyat sa kanyang lalamunan. Nasusuka siya. Ang galit na naramdaman niya noon sa dalampasigan ay parang apoy lamang kumpara sa impyernong nagliliyab ngayon sa kanyang dibdib. Hindi na ito simpleng paghihiganti para sa isang pusong sinugatan. Ito ay isang laban para sa kaligtasan. Kung babagsak ang kumpanya ni Marco, babagsak silang lahat. Ang kanilang bahay, ang kanilang ipon, ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Lahat ay mawawala. At alam niyang sa oras na mangyari iyon, ililigtas ni Marco ang sarili nito at iiwan silang lumulubog. Kinuha niya ang lahat ng dokumento at maingat na ibinalik sa sobre. Ang kanyang mga kamay
ay hindi na nanginginig. Ang kanyang isip ay hindi na magulo. Isang bagay lang ang malinaw. Kailangan niyang maunahan ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi siya nag-search sa Google. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang pinsan na isang corporate lawyer. Marga, kailangan ko ng tulong, sabi niya. Walang paligoy-ligoy. Sino ang pinakamagaling na abogadong kilala mo? Hindi lang sa divorce. Kailangan ko ng isang pating. Isang taong bihasa sa corporate finance at kayang makipaglaban sa demonyo. Pera ay hindi problema. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Ara, anong nangyayari? Hindi pinansin ni Ara ang tanong. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Just give me a name, Marga. Please. Ibinigay ng kanyang pinsan ang isang pangalan. Isang pangalan na kilala sa mundo ng batas bilang isang fixer para sa mayayaman at makapangyarihan. Pagkababa ng tawag, agad niyang idinial ang numero ng abogado. Habang nagri-ring ito, tumanaw siya sa syudad mula sa rooftop. Ang mga nagtataasang gusali, ang mga ilaw na nagsisimula ng sumindi. Dati ang tanawing ito ay simbolo ng tagumpay nilang mag-asawa. Ngayon, isa na itong larangan ng digmaan. Attorney De Marcos office, sagot ng isang sekretarya. Huminga ng malalim si Ara bago nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi niya alam na taglay niya. My name is Ara Sarmiento. I need to schedule an urgent appointment with him. Nagbago na ang plano. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Ito na ay isang operasyon para bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya bago pa huli ang lahat. Tumigil siya sandali bago idagdag. Sabihin mo, tungkol ito sa pagprotekta sa aking mga anak. Para kay Isabel Reyes, si Ara Sarmiento ay palaging ang araw at siya ang buwan. Nagniningning lamang na hilitil sa laras sa hiram na liwanag. Mula pa noong college, ganoon na ang sitwasyon. Si Ara ang laging napapansin. Mabait, maganda, matalino. Lahat ng lalaki ay may gusto sa kanya. At isa sa mga lalaking iyon ay si Marco Velasco, ang lalaking lihim na minamahal ni Isabel. Nang maging sila, gumuho ang mundo ni Isabel. Pero bilang isang mahusay na aktres, itinago niya ang kanyang pighati sa likod ng isang maskara ng pagkakaibigan. Naging best friend siya ni Ara. Naging tagapakinig. Naging tagapayo. Inilagay niya ang sarili sa pinakamalapit na posisyon, naghihintay. Ang paghihintay niya ay nagbunga. Bakit hindi mo pa siya kausapin? Tanong ni Isabel, habang marahang minamasahe ang sentido ni Marco. Nasa loob sila ng paborito nilang hotel suite. Katatapos lang ng isang mainit na hapon ng pagnanasa, ngunit ang tensyon sa katawan ni Marco ay hindi pa rin nawawala. Hindi ganoon kadali, Belle. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay pagod. May mga bata, may pamilya, hindi niya maiintindihan. Ang hindi niya naiintindihan ay ikaw, giit ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng simpatiya na maingat niyang inilapat. Habang ikaw ay nakikipaglaban dito sa labas para sa pamilya niyo, siya ay komportable lang sa bahay. Hindi niya alam ang hirap mo. Ako, Marco, ako ang nakakaintindi sa'yo. Ito ang kanyang laro, ang kanyang script, ang gawing kontrabida si Ara sa sarili nilang kwento, ang ipamukha kay Marco na siya, si Isabel, ang tunay niyang kakampi. Si Papa, pag-iiba ni Isabel ng usapan, alam na ito ang susi sa lahat. Nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa'yo. Ang tungkol sa galing mo sa negosyo. Interesado siyang marinig ang mga plano mo. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Marco, ang pag-asa, ang pagkagahaman, at alam ni Isabel na hawak na niya ito sa palad.
Hindi siya masamang tao, iyon ang sabi niya sa kanyang sarili. Nagmamahal lang siya. At sa pag-ibig tulad sa giyera, lahat ay patas. Si Marco ay para dapat sa kanya mula pa sa simula. Binabawi lang niya kung ano ang nararapat sa kanya. Isang araw, habang nag-i-scroll siya sa social media, nakita niya ang bagong post ni Ara. Isang litrato ng pamilya nila na kuha noong anniversary party. Ang caption, 10 years with my one and only, to forever and beyond. Naramdaman ni Isabel ang pamilyar na kurot ng inggit at galit. One and only. Isang malaking kasinungalingan. Upang inisin ito, bumili siya ng isang mamahaling relos. Isang bagay na alam niyang hindi kailanman bibilhin ni Ara para kay Marco dahil masyado itong praktikal. Ipinadala niya ito sa opisina ni Marco na may kasamang card. Para sa lalaking nagpapatigil ng oras ko. P. Isang maliit na probokasyon, isang patikim. Umaasa siyang makikita ito ni Ara. Umaasa siyang magsisimula na itong maghinala. Gusto na niyang matapos ang pagpapanggap. Gusto na niyang sumabog ang lahat. Tumingin siya sa salamin. Matagal niyang pinagmasdan ang kanyang refleksyon. Maganda siya, matagumpay. Nagmula sa isang mayamang pamilya. Bakit siya palaging segunda lang kay Ara? Ako ang mas karapat-dapat, bulong niya sa kanyang refleksyon. Ako ang nararapat para kay Marco. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon hanggang sa maniwala na siya mismo. Isang gabi, nagkita sila ni Marco sa isang private bar. Halatang-halata ang problema sa mukha nito. Ang dati nitong kumpiyansa ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, desperasyon. Hindi maganda ang sitwasyon, Belle. Pag-amin nito matapos uminom ng isang tuwid na shot ng whiskey. Ang bangko, kailangan ko ng 100 milyon sa susunod na linggo. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Isabel, ang sandali kung kailan siya na ang magiging tagapagligtas. Kaya nga andito ako, Marco, sabi niya hinahawakan ang kamay nito. Si Papa, handa siyang tumulong. Isang investment, sasaluhin niya ang utang mo. Nakita niya ang lunas na gumuhit sa mukha ni Marco, isang malalim na paghinga nga nanggit pala na hinang ginhawa. Ngunit hindi pa tapos si Isabel, may kapalit ang kanyang tulong. Pero dahan-dahan niyang sinabi, tinitiyak na nakukuha niya ang buong atensyon nito. May kondisyon siya. Gusto niyang masigurado na ang taong tutulungan niya ay matatag, na walang gulo sa personal na buhay. Kumunot ang noo ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Marco, ay hindi kanya tutulungan hanggat kasal ka pa kay Ara. Hinila ni Marco ang kanyang kamay. Ano, Isabel? Hindi pwede. Hindi pa ngayon. Ito na ang huling baraha ni Isabel. Oras na para ipusta ang lahat. Tumayo siya, ang kanyang muka ay isang maskara ng nasasaktang pag-ibig at pagkadismaya. Pagod na akong maging sikreto, Marco. Pagod na akong maging pangalawa lang, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinigilang emosyon. Kung hindi mo kayang ipaglaban ang pagmamahal mo sa akin, kung mas importante pa rin sa'yo ang pagpapanggap na yan kaysa sa akin, kaysa sa kinabukasan ng kumpanya mo, kung gayon wala na tayong dapat pag-usapan. Tinalikuran niya ito, nagbibilang sa kanyang isip. 1, 2. Bel, sandali! Tawag ni Marco, puno ng panik ang boses. Humarap si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng sakit, isang husay sa pag-arte na pinraktis niya ng paulit-ulit. Diyos, Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na ngunit may bigat ng isang ultimatum.
siya o ako. Tinitigan niya ito, pinapanood ang pagtatalo sa loob nito, ang pag-ibig sa pamilya laban sa desperasyon para sa kaligtasan. At alam ni Isabel kung alin ang mas matimbang para sa isang lalaking tulad ni Marco. Kung hindi mo kayang iwanan siya, dagdag niya bilang huling suntok, kalimutan mo na ang tulong ng pamilya ko. Bumagsak ang mga balikat ni Marco sa pagkatalo. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito nakita ni Isabel ang kanyang tagumpay. Ang tagumpay na 10 taon niyang hinintay. Malapit na niyang makuha ang lahat. Ang lalaki, ang buhay, ang pwesto na matagal na niyang inaasam. Ang hindi niya alam habang ipinagdiriwang niya ang kanyang nalalapit na panalo sa isang opisina ng abogado sa kabilang panig ng syudad, ang tunay na reyna ay naghahanda na para sirain ang buong chessboard. Ang opisina ni Atty. Antonio De Marco ay nasa pinakatuktok ng isang gusali sa Ortigas. Mula sa kanyang bintana, tanaw ang buong syudad. Ang loob ng opisina ay pinalamutian ng madilim na kahoy at makakapal na libro. Lahat ng bagay dito ay sumisigaw ng kapangyarihan at pera. Si Atty. De Marco mismo ay isang lalaking nasa edad 50. May matalas na mga mata at boses na kalmado ngunit may bigat. Hindi siya nagpakita ng anumang simpatiya. Tiningnan niya si Ara na para bang isa siyang kaso na kailangang pag-aralan at manalo. At sa sandaling iyon mismo ang kailangan ni Ara. "The evidence you have is substantial, Mrs. Sarmiento," sabi ng abogado matapos suriin ang mga dokumentong dinala ni Ara. "The infidelity is clear. The financial distress of his company is a major factor, but these are his assets, his company. It will be a messy fight." "Gagawin ko ang lahat," matatag na sabi ni Ara. "Good." Tumango ang abogado. "First order of business, we need to assess all conjugal properties. Lahat ng ari-arian na naipundar ninyo bilang mag-asawa. We need to know what we are fighting for. I want you to go home and gather all the documents you can find. Bank accounts, land titles, investment certificates, particularly joint bank accounts." May idinagdag ang abogado na tila isang simpleng paalala. "Check the balances, now." Habang nagmamaneho pauwi si Ara, ang mga salita ng abogado ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Check the balances. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. May isang particular na account na pumasok sa kanyang isip. Ang future fund. Iyon ang tawag nila sa joint savings account na binuksan nila para sa edukasyon ni Lia at Benjo. 10 taon niya itong hinulugan. Bawat buwan, gaano man kalaki o kaliit, naglalagay siya roon. Iyon ang kanyang sagradong pondo. Pagdating sa bahay, tahimik. Wala pa ang mga bata mula sa eskwela. Si Marco ay nasa opisina. Mag-isa siya sa malaking bahay na dati niyang tinawag na tahanan, ngunit ngayon ay parang isang malaking hawla na gawa sa kasinungalingan. Dumiretso siya sa kanilang study. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang nagtatype siya ng username at password para sa online banking portal. Nag-load ang pahina. Nakita niya ang listahan ng kanilang mga account. At doon, sa ilalim ng pangalang Lia and Benjo Future Fund, huminto ang kanyang paghinga. Kinailangan niyang i-click ito para makita ang detalye. Isang click lang. Isang simpleng galaw na babago sa lahat. Pinindot niya ito. Sa isang sandali, ang mundo ni Ara ay naging tahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malakas na pagpintig ng dugo sa kanyang mga tainga. Sa
Sa tabi ng available balance ay may mga numerong nakatingin pabalik sa kanya. Malamig, walang awa. P.O. Paul 00, walang natira. Hindi siya makagalaw. Tinitigan niya ang screen, umaasang baka nagkamali lang siya ng pag-click, baka isang system error. Pero malinaw na nakasulat sa transaction history, isang malaking withdrawal ginawa 2 linggo na ang nakalipas. Ang buong halaga hanggang sa huling sentimo, inilipat sa isang account sa ilalim ng pangalan ng Velasco Holdings. Bigla, naalala niya ang isang hapon. Halos 1 taon na ang nakalipas. Naglalakad siya sa mall at nakita niya sa isang boutique window ang isang napakagandang bestida. Matagal na siyang hindi nakabibili ng damit para sa sarili. Lagi niyang inuuna ang mga bata, ang bahay, ang mga pangangailangan ni Marco. Pero ang bestidang iyon, tinawag siya nito. Pumasok siya sa loob, isinukat niya. Perpekto ang bagsak sa kanya. Tiningnan niya ang presyo. Mahal. Katumbas ng 2 buwang hulog niya sa future fund. Hawak-hawak niya ang bestida. Gustong-gusto niya. Karapat-dapat naman siguro siya, minsan lang. Ngunit sa huli, maingat niya itong ibinalik sa sabitan. Para sa mga bata, sabi niya sa sarili, mas mahalaga ang kinabukasan nila. At ngayon, ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagtitipid, ang bawat hindi balena at sa susunod na lang para sa sarili. Lahat ng iyon, ninakaw. Hindi lang pera ang kinuha ni Marco. Kinuha nito ang mga pangarap niya para sa kanyang mga anak. Kinuha nito ang bawat piraso ng kanyang pagiging ina. Naramdaman ni Ara na nanghina ang kanyang mga tuhod. Dahan-dahan siyang napatayo mula sa upuan, ngunit ang kanyang mga binti ay hindi siya kayang suportahan. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig ng kusina. At doon, sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang malaman niya ang lahat, humagulgol siya. Hindi ito ang tahimik na pag-iyak na pinipigilan. Ito ay isang malakas, masakit, at nakakabinging iyak na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nawasak na kaluluwa. Iyak para sa nawalang pag-ibig, para sa pagkakaibigang sinayang, para sa pamilyang binuo niya na isa lamang palang palabas. At higit sa lahat, iyak para sa kanyang mga anak na ninakawan ng sarili nilang ama. Napayuko siya, niyakap ang kanyang mga tuhod at hinayaan ang sakit na lamunin siya ng buo. Pakiramdam niya ay nasa ilalim siya ng karagatan, nalulunod, walang hangin, walang liwanag. Ito na ang dulo, ito na ang pagkatalo. All is lost. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin sa pinto ng refrigerator. Isang drawing, gawa ni Leah, isang stick figure na pamilya sa ilalim ng isang malaking dilaw na araw. Siya, si Marco, si Leah at si Benjo. Lahat ay nakangiti. Nakasulat sa ilalim, sa sulat kamay ng isang bata, "My family is the best." Biglang huminto ang pag-iyak ni Ara. Tila isang gripo na biglang isinara. Tinitigan niya ang drawing, ang inosenteng larawan ng isang perpektong mundo. Isang mundong wala na. Isang mundong sinira ng lalaking nasa drawing din na nakangiti. Dahan-dahan pinunasan ni Ara ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mga hikbi ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay matatag na ngayon. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng luhang desperado ay blanko na ngayon. Walang emosyon. Parang 2 piraso ng maitim na yelo. Ang sakit ay hindi nawala. Nag-iba lang ito ng anyo. Mula sa isang malambot na pighati,
Naging isa itong matigas at matalim na bagay sa loob ng kanyang dibdib. Isang sandata. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. May diin at katiyakan, idinial niya ang numero ni Atty. DeMarco. Atty. DeMarco's office. Si Ara Sarmiento ito. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Utos niya, ang kanyang boses ay walang buhay ngunit puno ng bakal na determinasyon. Nang marinig niya ang boses ng abogado sa kabilang linya, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ituloy na natin ang plano. May isang sandaling katahimikan bago siya nagpatuloy. Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong na naglalaman ng pangako ng isang paparating na bagyo. Ngayon na, nagsimula ang lahat sa kusina. Ang amoy ng bawang at sibuyas na ginigisa sa mainit na mantika. Ang mabagal na pagkulo ng makapal at malinamnam na sarsa ng kare-kare. Ang maingat na pag-aayos ng mga gulay sa plato. Para sa sinumang makakakita, si Ara Sarmiento ay isang ordinaryong asawa na naghahanda ng isang espesyal na hapunan para sa kanyang pamilya. Pero mayroong kakaiba sa paraan ng kanyang pagkilos. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa sangkalan ay tiyak, walang alinlangan, walang emosyon. Ang bawat paghalo sa kaldero ay kalkulado. Hindi siya nagmamadali pero hindi rin siya mabagal. Gumagalaw siya na parang isang siruhano sa operating room. Hindi isang may bahay sa kanyang kusina. Ang hapagkainan ay nakahanda na para sa tatlo. Ang pinakamagandang kubyertos, ang mga wine glass na para lang sa espesyal na okasyon at isang bote ng mamahaling red wine na matagal na nilang itinago. Isang perpektong larawan ng isang romantikong gabi. Ngunit ang bawat plato, bawat baso, bawat tinidor ay parang mga piraso sa isang chessboard na maingat niyang inilagay para sa huling laro. "Wow, Mommy! Ang bango!" Sigaw ni Benjo habang tumatakbo papasok ng kusina. Ngumiti si Ara at sa isang iglap ang malamig na determinasyon sa kanyang muka ay napalitan ng tunay na init ng isang ina. Lumuhod siya para magpantay sila ng kanyang anak. "Kumain na kayo ni Ate Lia, anak," malambing niyang sabi. "May inihanda akong spaghetti para sa inyo." Pinakain niya ang kanyang mga anak ng maaga. Habang pinapanood niya silang kumain, bawat tawa, bawat kwento tungkol sa kanilang araw sa eskwela ay parang isang matalim na kirot at isang matibay na paalala. Para sa kanila ito. Lahat ng ito ay para sa kanila. Pagkatapos nilang kumain, binihisan niya sila. "Mga anak, matutulog muna kayo ngayong gabi sa bahay ni Lola, okay? May surprise kasi si Mommy para kay Daddy." "Anong surprise, Mommy?" tanong ni Lia. Ang mga mata ay bilog sa kuryosidad. "Mommy and Daddy just need a special dinner date tonight." Pagsisinungaling ni Ara, isang ngiti ang pilit niyang pinanatili sa kanyang mga labi. "Promise, babawi si Mommy sa inyo bukas. Manonood tayo ng sine." Natuwa ang mga bata sa ideya. Pagkatapos niyang ihatid ang mga ito sa kanyang ina na nakatira ilang kanto lang ang layo, bumalik siya sa tahimik na bahay. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong sasakyan ng kanyang ina, may ibinulong siya sa hangin, "Paalam sa ating dating buhay." Pagbalik niya sa loob, kinuha niya ang kanyang cellphone. Una niyang tinawagan si Marco. "Hello, Ma'am?" Sagot nito, halatang abala at medyo iritable. Biglang nagbago ang boses ni Ara, naging malambing at halos mapang-akit. "Hi, sir! Sorry sa abala. Gusto ko lang sabihin na umuwi ka ng maaga mamaya, okay? May inihanda akong sorpresa para sa'yo." Narinig niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya.
Sorpresa. Ara, sobrang busy ko ngayon. Please, Marco. Pakiusap niya gamit ang boses na alam niyang hindi nito matatanggihan. Para sa atin to, I miss you. May ilang segundong katahimikan bago ito sumagot. Mas malumanay na ngayon. Okay, okay, sige. I'll be home by 7. Pagkababa ng tawag, huminga ng malalim si Ara. Isa na lang. Binuksan niya ang kanyang messages at hinanap ang pangalan ni Isabel. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig habang nagtatype siya. Belle, pwede ka bang dumaan mamayang 7:30? I really need a friend to talk to. May problema kami ni Marco. Ikaw lang ang mapagsasabihan ko nito. Sinend niya ang mensahe. Sa loob ng 1 minuto, nag-reply ito. OMG Bessie! Of course, I'll be there. Don't worry, okay? Isinara ni Ara ang kanyang cellphone at inilagay sa bulsa. Tapos na ang paghahanda. Ngayon, maghihintay na lang siya. Eksaktong alas 7, dumating si Marco. Ang pagod at stress sa kanyang mukha ay bahagyang napalitan ng pagtataka nang makita niya ang nakahandang hapagkainan. Wow, sabi lang nito. Anong meron, ma'am? Wala lang, nakangiting sabi ni Ara. Gusto ko lang bumawi sa'yo. Alam kong sobrang stress ka na sa trabaho. Halika, umupo ka muna. Magbubukas ako ng wine. Umupo si Marco, tila bahagyang gumaan ang pakiramdam. Naniwala ito. Ang asawa niyang palaging naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Habang nagbubuhos si Ara ng wine sa kanilang mga baso, eksaktong 7:30 ng gabi, tumunog ang doorbell. Ako na, sabi ni Marco, tumatayo. Baka may delivery lang. Naglakad si Marco papunta sa pinto. Pinanood siya ni Ara, ang baso ng wine ay hawak niya ng mahigpit. Ito na. Binuksan ni Marco ang pinto at natigilan. Sa labas nakatayo si Isabel. Ang muka ay puno ng pag-aalala na agad napalitan ng pagkalito nang makita si Marco. Marco, gulat na tanong ni Isabel. Belle, anong ginagawa mo dito? Gulat ding tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Isabel papunta kay Ara na ngayon ay nakatayo na sa likuran niya. Ang dalawang taksil na huli sa bitag, nakatayo sa pintuan ng kanyang tahanan, parehong litong-lito. Lumabas si Ara mula sa likuran ni Marco, dala ang isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na kasing lamig ng sahig na gawa sa marmol. Tumingin siya sa kanila, isa-isa, na para bang mga specimen sa ilalim ng isang mikroskopyo. Mabuti naman at kumpleto na tayo. Ang boses niya ay kalmado, payapa, ngunit may isang matalim na talim na kayang humiwa ng bakal. Umupo kayo, marami tayong dapat pag-usapan. Ang katahimikan sa loob ng dining room ay mas mabigat kaysa sa pinakamahal na muebles na naroroon. Walang nagsasalita. Si Marco at Isabel ay nakaupo sa magkabilang dulo ng mesa na parang dalawang estudyanteng nahuli ng kanilang guro. Si Ara naman ay umupo sa kabisera, sa pwestong karaniwang inuupuan ni Marco. Ngayong gabi, siya ang may kapangyarihan. Ara, ano to? Anong kalokohan to? Unang nagsalita si Marco. Sinusubukang bawiin ang kontrol, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng kaba. Hindi siya sinagot ni Ara. Sa halip, kinuha niya ang bote ng wine at nagsalin sa baso ni Isabel. Wine? Belle ba? Alok niya, ang boses ay parang seda. You look stressed. You should relax. Bessie, hindi ko maintindihan. Nagsimulang magsalita si Isabel. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng inosenteng pagkalito.
Pinapunta mo ako dito dahil may problema kayo. May problema nga kami. Putol ni Ara, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. Actually, maraming problema. Dahan-dahan niyang inilapag sa ibabaw ng mesa ang isang pamilyar na brown envelope. Ang parehong sobre na naglalaman ng katapusan ng kanyang mundo. Ang parehong sobre na magiging simula ng katapusan ng sa kanila. Binuksan niya ito at inilabas ang mga litrato. Inilatag niya ang mga ito sa mesa na parang mga baraha sa isang laro ng poker. Isa-isa. Ang larawan sa hotel, ang larawan sa restaurant, ang larawan ng halik. Bawat larawan na inilalapag niya ay parang isang malakas na sampal sa katahimikan. Ang mukha ni Marco ay biglang namutla na parang nawalan ng lahat ng dugo. Si Isabel naman ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang pagkukunwaring inosente ay biglang gumuho. Ara, let me explain. Nagsimulang muli si Marco, tumatayo. Umupo ka, utos ni Ara at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay nawalan ng lambing. Napalitan ito ng bakal, malamig at hindi matitinag. Hindi pa ako tapos. Sumunod si Marco. Umupo siyang muli na parang isang tuta na sinaway. Kinuha ni Ara ang pangalawang sobre, ang mas makapal. Akala ko noong una, simpleng pambababae lang ito. Masakit, oo, nakakadurog, sabi ni Ara habang tinitingnan sila isa-isa. Pero habang tumatagal, nalaman ko na mas malaki pa pala dito ang problema. Hindi ba, Marco? Inilabas niya ang mga dokumento, ang utang sa bangko na 100 milyon, ang mga supplier na hindi mo binabayaran, ang second mortgage sa bahay na ito, ang tahanan ng mga anak ko na ipinirma ko dahil naniwala ako sa'yo. Sabi ni Ara, ang bawat salita ay isang patak ng lason. At ang pinakamasakit sa lahat, nagpatuloy siya, kinuha ang isang bank statement. Ang future fund ng mga bata, 10 taon ng sakripisyo ko, ninakaw mo para isalba ang sarili mo. Ibinato niya ang bank statement sa harap ni Marco. Ang numerong P0.00 ay tila lumundag mula sa papel. Hindi ko alam yan. Mabilis na tanggi ni Isabel, sinusubukang iligtas ang sarili. Marco, anong? Tumahimik ka, sabi ni Ara, tinititigan si Isabel ng may matinding pagkasuklam. Huwag kang magkunwaring biktima dito. Alam kong ginagamit ka niya para makalapit sa tatay mo. At alam kong ginagamit mo ang sitwasyon para makuha ang gusto mo. Pareho lang kayong oportunista. Natahimik si Isabel na para bang sinampal. Ibinaling muli ni Ara ang kanyang atensyon kay Marco, na ngayon ay nakayuko na hindi makatingin sa kanya. Naiintindihan ko na ngayon, Marco, desperado ka, at ang desperadong tao gagawin ang lahat. Kahit pa ang lokohin ang asawa, gamitin ang kaibigan, at nakawin ang pera ng sariling mga anak. Walang sumasagot. Walang makasagot. Ang katotohanan ay nakalatag na sa mesa, kasama ng mga litrato at dokumento. Sa huli, inilabas ni Ara ang isang set ng mga papeles mula sa isang malinis na folder. Inilapag niya ito sa harap ni Marco. Ano yan? Nanginginig na tanong ni Marco. Annulment papers, simpleng sagot ni Ara. Kasama na rin dyan ang kasunduan na isinasalin mo sa akin ang buong pagmamayari ng bahay na ito ng natitira nating mga investment at ang full custody kina Lia at Benjo. Wala kang makukuha, wala kang karapatan. Tumawa si Marco, isang tawang walang saya, isang tawang desperado. Nagpapatawa ka ba? Bakit ko naman pipirmahan yan? Mag-aaway tayo sa korte, aabutin tayo ng taon. Ngumiti si Ara, isang tunay na ngiti sa wakas.
Ngunit hindi ito masaya. Ito ay isang ngiting nakakakilabot. Ang, ang ngiti ng isang taong hawak ang lahat ng alas. Diyan ka nagkakamali. Inilabas niya ang huling dokumento, isang manipis na folder na itim. Binuksan niya ito at itinulak sa gitna ng mesa. Sa loob nito ay mga ebidensya ng mga kahina-hinalang transaksyon. Mga ebidensya ng pagtatangkang itago ang tunay na estado ng kumpanya mula sa mga investor. Mga ebidensya na, kung ilalabas, ay hindi lang magreresulta sa pagka-bankrupt kundi sa kasong estafa at economic sabotage. I have 2 copies of this, kalmadong sabi ni Ara. Ang isa ay nasa safety deposit box ng abogado ko. Ang isa pa ay handa kong ipadala bukas ng umaga sa opisina ng Securities and Exchange Commission. At syempre, isang courtesy copy para sa tatay ni Belle para malaman niya kung anong klasing tao ang tinutulungan niya. Tumingin si Marco mula sa mga papeles papunta kay Ara. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala. At sa unang pagkakataon, tunay na takot. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang asawa niyang kilala niya. Ito ay isang estranghero, isang kalaban na mas matalino at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. You have 2 choices, Marco, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay isang huling hatol. Pirmahan mo ang lahat ng ito at mananatili itong sikreto nating tatlo. Aalis ka sa bahay na ito ngayong gabi na wala kang dala kundi ang mga damit mo at hindi mo naguguluhin ang mga anak ko. Oh, nagpatuloy siya sumandal sa kanyang upuan. Huwag mong pirmahan. At bukas, panoorin natin pareho kung paano guguho ang buong mundo mo. Kinuha ni Ara ang isang Montblanc pen, regalo niya kay Marco noong kanilang 5th anniversary, at maingat na inilapag sa ibabaw ng annulment papers. Ang tunog ng paglapag ng pen sa papel ay ang tanging maririnig sa silid. Ito ang tunog ng isang paghuhukom, nanginginig at basang-basa ng pawis. Dahan-dahang inabot ni Marco ang panulat. Tumingin siya kay Isabel na nakatingin sa kanya ng may hindi makapaniwalang ekspresyon na parabang ngayon lang nakita ang tunay na halaga o kawalan nito ng lalaking ipinaglaban niya. At pagkatapos, ibinalik niya ang tingin kay Ara, ang babaeng sinira niya, ang babaeng muling bumangon mula sa abo para sunugin siya ng buo. Yumuko si Marco at nagsimulang pumirma. Makalipas ang 6 na buwan, ang umaga ay nagsisimula na hindi sa malawak at malamig na master's bedroom ng isang mansyon sa Valle Verde Heights, kundi sa isang maliit ngunit maaliwalas na townhouse sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Hindi na siya ginigising ng ugong ng central aircon, kundi ng sinag ng araw na tumatagos sa bintana at ng huni ng mga ibon mula sa maliit na hardin sa labas. Si Ara Sarmiento ay naghahanda ng almusal, scrambled eggs, sinangag at hotdogs na hiniwa na parang bulaklak. Simple lang, walang sosyal na pagkain, walang katulong na naghahanda, siya lang. At ang masayang tawanan ng kanyang mga anak mula sa sala. Leah, Benjo, breakfast is ready! Tawag niya. Mabilis na tumakbo ang dalawa papunta sa maliit na dining table. Wow, mommy, flour hotdogs! Masayang sabi ni Benjo. Ngumiti si Ara, isang tunay na ngiti, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa mga unang linggo matapos ang gabi ng pagtutuos, ang mga ngiti ay pilit. Ngayon, kusa na itong lumalabas. Ibinenta niya ang malaking bahay.
Ang perang nakuha matapos bayaran ang utang sa bangko na kagagawa ni Marco ay sapat para makapagsimula siyang muli. Bumili siya ng townhouse na ito, mas maliit pero mas ramdam niyang tahanan. At ang natira ay maingat niyang inilagay sa isang trust fund para sa mga bata, isang pondong siya lang ang may kontrol. Ang Velasco Holdings, gaya ng inaasahan, ay bumagsak. Nang walang pondo mula sa pamilya ni Isabel at sa pag-alis ng ilang mahahalagang investor na nakarinig ng mga bulung-bulungan, hindi na ito nakabangon. Ang huling balita na narinig ni Ara tungkol kay Marco ay mula sa isang dating kaibigan. Nakatira daw ito ngayon sa isang maliit na apartment na inuupahan, sinusubukang bumangon muli. Ngunit ang anino ng kanyang pagkabigo ay palaging nakasunod. Minsan, naiisip siya ni Ara, hindi dahil sa pagmamahal, kundi bilang isang paalala, isang multo mula sa isang buhay na tila pag-aari na ng ibang tao. Si Isabel naman, matapos malaman ng kanyang ama ang buong katotohanan, hindi mula kay Ara kundi mula sa sarili nitong investigasyon, ay itinakwil. Ipinadala ito sa Amerika, malayo sa kahiyan na idinulot nito sa kanilang pamilya. Nakuha niya ang lalaking gusto niya, ngunit sa huli, isang talunang lalaki lang pala ito. Isang panalong walang laman. Habang nag-aayos si Ara ng mga plato, nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin na nakasabit sa dingding. May mga maliliit na linya na sa gilid ng kanyang mga mata na wala pa doon 1 taon na ang nakalipas. Mga marka ng sakit, ng puyat, ng pakikipaglaban. Ngunit sa kanyang mga mata may isang bagong ningning. Isang ningning ng kapayapaan at lakas. Hindi na siya si Mrs. Marco Velasco, ang asawang nabubuhay sa anino ng kanyang CEO na asawa. Siya na si Ara, isang ina, isang survivor. Pagkatapos ihatid ang mga bata sa eskwela, umuwi si Ara at umupo sa harap ng kanyang laptop. Sa isang sulok ng kanilang sala, nagtayo siya ng isang maliit na home office. Gamit ang kanyang dating talento sa event planning, nagsimula siya ng isang maliit na online business, paggawa ng mga customized gift packages at party favors. Maliit pa lang, pero unti-unti dumarami ang kanyang mga kliyente. Binuksan niya ang kanyang email. Isang bagong mensahe ang bumungad sa kanya. Subject: Order confirmation, 100 baptismal souvenirs. Isang malaking order, ang pinakamalaki niya so far. Hindi niya mapigilang mapangiti. Ito ay kanya. Pinaghihirapan niya, binuo niya mula sa simula. Walang tulong mula sa sinuman. Ang pakiramdam ng tagumpay, kahit gaano kaliit, ay mas matamis kaysa sa alinmang mamahaling regalo na natanggap niya noon. Isang hapon, habang nagkakape siya sa kanyang maliit na hardin, pinagmamasdan ang mga anak niyang naglalaro ng habulan sa damuhan, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman: katahimikan. May mga peklat pa rin. May mga gabi pa ring binabangungot siya, nagigising na basa ng pawis. May mga pagkakataong kapag nakakakita siya ng isang masayang mag-asawa, may kumikirot pa rin sa kanyang puso. Ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya, ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang sakit ay nababawasan at ang pag-asa ay lumalago. Nalaman niyang ang tunay na lakas ay hindi pala ang pagtitiis sa isang masakit na relasyon. Ang tunay na lakas ay ang pag-alam kung kailan dapat bumitaw at ang pagkakaroon ng tapang na buuin muli ang sarili mula sa mga durog na piraso. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan mula sa nakaraan ang lumabas sa screen. Isang dati niyang kaibigan mula sa college na matagal na niyang hindi nakikita. Sinagot niya ito. Ara,
Kamusta ka na? Narinig ko ang nangyari. I'm so sorry, sabi ng kaibigan niya. Okay lang ako, Carla. Actually, I'm more than okay, sagot ni Ara. At sa unang pagkakataon, naniwala siya sa sarili niyang mga salita. That's great to hear. Hey, ayain sana kitang magkape minsan. Catch up lang, if you're free. Nag-alinlangan si Ara sandali. Matagal na siyang hindi lumalabas. Ang kanyang mundo ay umikot lang sa mga bata at sa kanyang munting negosyo. Pero, bakit hindi? Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng posibilidad. Sige, sagot niya, ang kanyang boses ay magaan at malaya. Bakit hindi? Ibinaba niya ang tawag at muling tumanaw sa kanyang mga anak. Si Leah at Benjo. Ang kanyang dalawang kayamanan, ang kanyang dalawang dahilan, sila ang kanyang mundo. At ngayon, sapat na iyon. Hindi na siya naghahanap ng kaligayahan sa isang perpektong bahay, sa isang matagumpay na asawa, o sa pag-apruba ng ibang tao. Ang kaligayahan pala ay matatagpuan sa mga simpleng bagay, sa halakhak ng kanyang mga anak, sa amoy ng bagong lutong sinangag, sa pakiramdam ng nagawang isang bagay para sa sarili niya. Hinipan ng hangin ang kanyang buhok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang init ng araw sa kanyang mukha. Isang bagong araw, isang bagong simula, isang bagong umaga, at sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, malaya na si Ara. At dito nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Ara Sarmiento. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsubaybay sa bawat minutong inilaan ninyo upang pakinggan ang paglalakbay ni Ara. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat bighati, bawat galit, at bawat pagbangon ni Ara. Hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan at hindi rin naging madali ang isulat ang mga bahaging iyon ng kanyang buhay. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi palaging nasa pagtitiis. Minsan, ito ay nasa tapang na piliin ang sarili na bumitaw sa isang bagay na sumisira sa iyo at na muling buuin ang sarili mula sa mga durog na piraso. Ito ay isang mensahe ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging mayroong bagong umaga na naghihintay. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang tumatak sa inyo sa kwento ni Ara? Ano ang aral na inyong napulot? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses at kwento ay mahalaga. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na kwento. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.